May ganito pala, nakakagulat naman. Kailan Tiongson to Hinebra, kapalit si Ralph Koo at future pick? At sino itong scoring machine na PBA's Season 50 draft prospect na inaasahang siguradong pag-aagawan sa oras na ito'y tuluyang magpa-drop sa PBA? So yan ang ating mga tatalakayin. Cassius Small Martin. Sino nga ba ang player na ito? Sa mga hindi familiar kay Cassius Small Martin, ito ay isang Filipino-Canadian. May taas na 6'1" at may edad lamang na 27-year-old. Batay sa career history nito naging part ito ng Brock University Men's Basketball na siyang nagkampiyon at tinanghal pa rin siya bilang Rookie of the Year and OUA All-Star. Bukod pa doon, nakapaglaro sa SC Pirates na nag-compete nga sa The Asian Tournament at sa team noon ni Dwight Howard na Taiwan Mustangs sa The Asian Tournament din. So ang player nga pong ito madalas napapansin or mapapansin natin sa social media na nag-share ng mga tulad nito. So ibig sabihin may posibilidad na sumali rin ito sa PBA Season 50 Rookie Draft. So si Small Martin nga isa itong guard shooter. Bukod dyan malupit na slasher, maliksi at may pagka-athletic. Pagdating nga sa depensa, wala kang poproblemahin sa kanya. Kaya naman asahan na posibleng pag-agawan rin ito sa rookie draft. Pero sa ngayon wala pa naman siyang kumpirmasyon kung lalahok na ba siya, pero batay sa mga pag-share niya ng mga post parang may pahiwatig siya. So ano opinion nyo rito kung tuluyang sumali na ito sa PBA Rookie Draft? Saang team nyo siya nakikita na babagay maglaro? At patungkol naman tayo rito kay Kaylan Tiongson ng Ross at Ralph Koo ng Barangay Hinebra. So may nabasa nga tayo, may ganito palang kaganapan noon batay sa post na tong si NSD Cubs TV. Nakasaad rito na throwback trade rumor. Nagkamali nga ang Barangay Hinebra sa di pagkagat sa rumored trade offer ng Ross last year na Kaylan Tiongson for a package of Ralph Koo plus second round pick. Kung naganap nga ang nasabing trade, maaari sanang nagkaroon ng isang high motor at versatile big man ang Hinebra sa katauhan ni 6'5" Tiongson na nakatulong sa kanila sa nagdaang season habang makakapag-unload sila ng isang wingman kung saan crowded ang kanilang team. Samantala, maaari naman itong magbigay ng mas malaking opportunity kay Koo sa kampo ng Ross. So bilang opinion ko nga dito at reaksyon dahil sa tanong nga rin sa nasabing post na ito. So pwede rin naman at may point din ito. Pero para sa opinion ko, okay na din naman na nakip ng Hinebra itong si Ralph Koo dahil sa bata pa nga po ito. Bukod dyan very flexible ang galawan niya pagdating sa court kung saan pwede siya, pwede ngang mahugot ng Hinebra. So kahit nga po anong position pa pwede ito. So mataas ang basketball IQ niya, especially yung mga unpredictable pasa niya. So kung bibitawan or bitawan to ng Hinebra baka parang Arvin Tolentino rin ang kalabasan nito. Yun bang panghihinayangan mo? Dahil si Koo literal na sharpshooter din talaga ito, di lang talaga nabibigyan ng mas marami pang minuto. About naman kay Kaylan Tiongson, okay lang din na nasa Ross na ito para balanse naman ang liga. Lahat kumbaga yung mga kilalang player hindi lang dapat sa Hinebra. So okay lang din na nasa Ross siya dahil dito mas madami siya magagawa dahil wala nga siya kaagaw na posisyon niya. Dahil kung sa Hinebra ang daming wing at ang dami ring power forward dyan. So si Kaylan Tiongson, kagandahan sa player na to, nabibigay ni Coach Cheng Yao yung tamang oras or minuto sa mga game niya. Dahil kilala naman natin si Coach Cheng Yao, talagang pag alam niyang may mapipiga sa laro ng player talagang pipigain niya para lumabas pa ang tunay na kakayahan ng mga player niya. So yan nga ngayon ang kagandahan sa nangyayari kay Kaylan Tiongson na nasa Ross ito. Pero kayo, ano naman para sa inyo patungkol sa tulad na nabasa natin ito? Ano ang opinion nyo?